Basmala, al-basmala. Ang ibig sabihin ng basmala ay yung pagbismila mo. Yung pagbismila. Bismillah ka, yun ang basmala. Bismillah. Sasabihin mo yung bismillah. Yan ang basmala. Magbasmala ka, ibig sabihin magbismillah ka. Nagbasmala ka na ba? Yun yung proper, yun yung tama. Nagbasmala ka. Ibig sabihin, nagbismillah ka. Okay. Basmala. Ang bismillah, yung pagsabi mo ng bismillah or Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nakikita rin ninyo sa transliteration. Bismi. Bismi. Tingnan ninyo, bismi. Nandun yung transliteration, no? Bismi. Ibig sabihin ay biism. 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 Bism. Bism. Biism. Yan. Bukod na yung bi, bukod na yung ism. Ibig sabihin yung bismi, may naalis dyan na hamzatul wasl. Yung alif na nakita niyo dyan na nakatayo, yan, natanggal siya. Pag sinulat mo yung bismillah, samantala, kung isulat mo yan sa iba ay yung after ba, mayroong alif doon sa taas na nakatayo. Katulad ng nakasulat natin dito sa Arabic. Okay, inalis na yan kasi para magaan. At marami pang mga rules patungkol dito. Okay, tingnan na. Ism, ism. Ang ism ay singular. Ism, name. Ism, name, singular. Mufrad, singular. Faya'ummu jami' al-asma'il husna. Nasasakop niya ang lahat ng mga magagandang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung mga magagandang pangalan ng Allah? Ilan yung mga magagandang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala? 19 Ilan yung... 99. Oh, yun, tama. 99. Tama, mashallah. Barakallahu fikum. May tayong 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala. Asma'ullahil husna. Asma'ullahil husna. 99 names na mga magagandang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin. Al-Qubur. Napakarami. Al-Karim. Al-Malik. Napakaraming mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi pwedeng ipangalan sa sino mang tao. Halimbawa, Ar-Rahman, hindi pwede. Pero pwedeng lagyan ng Abdu. Kasi ang Ar-Rahman ang pinakamaawain. Sino pa naman ang pinakamaawain kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya pwedeng lagyan sa unahan niya Abdu. Ibig sabihin ng Abdu ay alipin. Abdur Rahman, alipin ang pinakamaawain. Abdur Rahim, alipin ang pinakamahabagin. Yan. Ang mga magagandang pangalan ng Allah, hindi pwedeng ipangalan sa sino mang tao. Maliban na lamang na ito ay lagyan ng Abdu. Do, ibig sabihin ng Abdu ay Abdul. alipin. Al-Malik. Al-Malik, pinaka-hari. Abdul Malik. Alipin ang pinaka-hari. King. Al-Karim. Pinaka mapagbigay. Abdul Karim. Tingnan niyo. Okay. Kaya, ang pangalan mo ay Abdul Karim. Alipin ang pinaka mapagbigay. Tapos, maramot ka. Ay, naman yung klaseng pangalan mo, napakagandang pangalan na Abdul Karim, ha? Abdul Karim. Tapos, ni tubig ayaw mo magpainom, ni Chay Halib na kahit na once upon a time na ayaw mo magpa-Chay Halib, ay, hindi maganda. Kailangan yung pangalan mo maayon sa nagulugan ng pangalan mo. Katulad ko, pangalan ko Mujahid. Ha? Mujahid, ang Mujahid ay Mujahid, nagjihad. Ay, hindi naman jihad na yung magbarilan lang yun. Mag-jihad ka sa pagtuturo, mag-jihad ka sa pag-advise, mag-jihad ka sa karaming mga pamamaraan. Kung hindi ka na mag-jihad, matulog ka na magtulog, hindi mo naman ginampanan yung pangalan mo, di ba? Kung ano yung pangalan mo, magandang ibinigay sa iyo ng pangalan, alamin mo mabuti kung anong meaning niya para yan yung gampanan mo yung Ar-Rahman. Ibig sabihin ng Ar-Rahman, pinaka-maawain. May awa talaga siya. Yung araw-araw nagagalit ka na, yung Abdul Rahman, alipin ang pinakamawain. Ibig sabihin, dapat maawain ka rin. Araw-araw, galit ka ng galit. Mura ka ng mura. Hindi na mabagay doon sa pangalan mo. Ganun, ha? Kailangan ibabagay natin sa kung ano yung ibinigay sa atin na magandang pangalan o kaya kung ano yung pinili natin na magandang pangalan. Alhamdulillah,
ibabagay natin. Minsan hindi natin alam yung kahulugan ng pangalan natin, pero yung mga history, halimbawa, pangalan ng mga propeta, alamin naman natin. Halimbawa, Ayub. Ayub. Ano yung history naman patungkol kay Ayub? Bakit natin pinangalanan yung anak natin ng Ayub? Ikwento natin sa kanya ano yung history ng pangalan na Ayub, si Propetang Ayub. Ano yung history niya? Halimbawa, anak natin, Yahya. O, bakit natin tinawag na Yahya yung pangalan ng yung anak natin? Ikwento natin sa kanya para tumatak sa kanyang isipan, ano yung katangian ni Yahya? Yun. Tapos sa bibigyan natin ng pangalan yung mga anak natin na yung iba pinaghalo na yung pangalan ng tatay, pangalan ng nanay, kumuha ng umpisa o sa dulo at yun ang itinawag sa bata. Walang kabuluhan. Kailangan bigyan natin ng pangalan na yung magandang pangalan na maayon sa ma'ubida wa hamida. Ibig sabihin ma'ubida wa hamida, mayroong Abdo, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrahim, Abdullah, Abdul Karim na. Hamida, ibig sabihin naman ng Hamida, Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Hamdan, lahat ng mga yan ay pupuri. Pangalan ng pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamud, Ahmad, Muhammad, Mahmud, bakit mo pinili ang pangalan na gano'n? Pero hindi mo pinupuri ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gano'n yun. Ibabase natin sa kung ano yung pangalan na pinili natin o ibinigay natin sa ating anak. Okay, yun ha. Ibig sabihin ng Islam ay singular. Na nasasakop niya ang lahat ng mga pangalan. Kasi ang plural niya ay Isma. Ang lahat ng mga magagandang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Bismi, ibig sabihin na Bism, sa pangalan ng Allah. Sa pangalan ng Allah. Bismillah. Ako ay nagsisimula. Pag sinabi mo na Bismillah sa pangalan ng Allah, sa ngalan ng Allah, ibig sabihin, ako ay nagsisimula sa bawat pangalan ng Allah ng kataas-taasan. Bismillah. Ah, Bismillah. Abtadi'u bi kulli ismin lillah. Ito ay nagsisimula sa bawat pangalan ng Allah ang kataas-taasan. Ano itong ibig sabihin niya? Bago ka kumain, sabihin mo, Bismillah. Hindi maganda yung hindi ka mag-Bismillah. Bago ka uminom, sabihin mo, Bismillah. Bago ka matulog, sabihin mo, Bismillah. Ayun. Ako ay nagsisimula sa bawat pangalan ng Allah, kataas-taasan. Bago ka umupo, Bismillah. Bago ka lumakad, Bismillah. Pumasok ka sa bahay, Bismillah. Lumabas ka ng bahay, Bismillah. Pumasok ka sa CR, Bismillah. So, nakarami. Allahu Akbar. Pumasok ka sa masjid, Bismillah. Sumakay ka ng sasakyan, Bismillah. So, sa madaling salita, kahit anong gagawin natin, dapat bigkasin natin yung pangalan ng Allah. Ganyan, kahalaga yung Bismillah. Kahit pa sa pagtatalik, may asawa ka, bago mo sisipingan ang asawa mo, sabihin mo yung Bismillah. May dua na itinuro si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa pagtatalik na halal. Ang haram ay haram. Kung mayroon kang karelasyon, mayroon kang babae, magpakasal kayo. Ngayon yung halal. Ang haram ay haram, ang halal ay halal. Sabi ng propeta, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kung halal ay maliwanag, sabi ng propeta, wal haramu bayyinun at ang haram ay maliwanag. Wa bainahuma umurun mustabihat. At ang pagitan nilang dalawa ay mga bagay na kaduda-duda o la ya'lamuhunna kathirun minan nas, hindi alam ng karamihan sa mga tao. Sa madaling salita, ang halal ay maliwanag, ang haram ay maliwanag. Ibig sabihin, ang halal ay halal, ang haram ay haram. Anong ibig sabihin niya? Ang halal ay hindi haram. Ang haram ay hindi halal. Kaya gawin mo yung halal, huwag mong gawin yung haram. Pag may makilala ka, alhamdulillah, magpakasal kayo. Kung pwede kayong magpakasal. Kung hindi, iwasan mo na. Bismillah, abtadi'u bi kulli ismin lillahi ta'ala. Ako ay nagsisimula sa bawat pangalan ng Allah, ang kataas-taasan. Ibig sabihin, lahat ng gagawin. Bago ako susulat, bibigkasin ko muna ang Bismillah. Bago ako umupo, Bismillah. Bago ako mag-start, Bismillah. Bago ako magturo, Bismillah. Bago ako magbasa, Bismillah. Allahu Akbar. Yun, napakagandang Bismillah. Tapos Allah. Oh, yun. Bismi Allah. Yung Allah, Lafzul Jalal. Siya lamang ang karapat-dapat na pag-ukulan ng pagsamba at wala ng iba.
Siya lamang ang dapat nating sambahin at wala ng iba. Siya lamang ang hinihingian natin at wala ng iba. Yan ang Allah. Siya ang tagapaglikha at wala ng iba. Okay. Ar-Rahman. Ang ibig sabihin ng Rahman, ang pinakamawain. Ar-Rahman ang pinakamawain. Sifatun lillah. Isang katangian ng Allah. Rahman, pinakamawain, isang katangian ng Allah. Ibig sabihin ay ar-rahmatus syamilah, komprehensibong awa. Ano itong komprehensibong awa? Bakit komprehensibong awa? Kasi ang Allah ay mawain sa mga Muslim, sa mga mananampalataya. Alhamdulillah. May mga pagkain sila, may mga inumin sila, o may hangin, humihinga sila. Ang Allah ay mayroong komprehensibong awa. Bakit? Kasi maawain pati sa mga hindi mananampalataya, sa mga masasama. O, may pagkain sila, may inumin sila, may hangin, humihinga sila. Komprehensibong awa. Bakit? Kasi ang Allah maawain sa lahat ng mga nilalang, sa mga hayop. May pagkain sila, may inumin sila, may hangin na sila ay humihinga. Yan ang tinutukoy na ar-rahmatus syamila. Malawak o kaya comprehensive ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tinutukoy na ar-Rahman. Pagdating naman sa ar-Rahim. Ar-Rahim, sifatun lillah. Isang katangian ng Allah. Na ibig sabihin ay Rahim, yung pinakamabagin, halimbawa, pinakamabagin, isang katangian ng Allah na ang ibig sabihin nito ay eksklusibong awa, ar-rahmatul khasa. Ar-rahmatu al-khasa, eksklusibong awa. Ano itong eksklusibong awa? Eksklusibong awa, maawain ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Para kanino? Para sa mga taong mananampalataya. Para sa mga taong sumamba sa Kanya. Para sa mga taong sumunod sa Kanya. Sumunod sa Allah. Para sa mga taong pinagkalooban ng Allah na makapasok sa paraiso. Kasi kung ang Allah ay maawain dito sa mundo, may pagkain, may inumin, may hangin, lahat ng mga tao nakakakain, nakakainom, mabuti man o masama, mananampalataya o hindi mananampalataya, may hangin, humihinga sila, pero pagdating sa kabilang buhay, eksklusibong awa na ibibigay ng Allah sa mga taong mananampalataya. Yan ang tinatawag na ar-rahmatul khasa. Eksklusibong awa kasi awa lamang ito para sa mga taong mananampalataya dahil sila ipapapasukin ng Allah. Hindi nakasama doon yung mga hindi mga mananampalataya. Kaya kapag nakita natin, every time na makita natin itong Ar-Rahman, Ar-Rahim, ay wala nang marami pang mga tanong-tanong kasi yun na yung kahulugan niya. Ibig sabihin ng kahulugan niya, Rahman ang pinakamawain, Ar-Rahim ang pinakamahabagin. Okay? Ar-Rahman, komprehensibong awa, Rahim, eksklusibong awa. So nakuha na natin, anong ibig sabihin ng Rahman, anong ibig sabihin ng Rahim, kailangan alam na natin yun paano natin pag-ibahin para mas lalo nating ibig sabihin mapalawak yung tafsir, yung pagbibigay ng kahulugan ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala.